Pansamantalang ikinulong sa Kamara ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte matapos lumabag sa ilang patakaran ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa pagdinig kahapon ng komite, ilang kaduda-dudang detalye naman ang natukoy sa liquidation documents ng ahensya. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Any second? If I may be allowed. Any second to the motion? Uh, Duly seconded. Is there any objection? Your Hearing none, Honor. the motion is carried. Sa kulungan ng Kamara ang bagsak ng Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Yusek Zulayca Lopez. Ito'y matapos patawan ng contempt order ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Ang dahilan, undue interference with the committee proceedings. Pero paliwanag ng mga kongresista, ito ay bunga na rin ng sunod-sunod na maling aksyon ng opisyal. Mananatili si Lopez sa detention facility ng Kamara hanggang sa Lunes. The basis really is the totality of acts, including all the letters, questioning the jurisdiction, failure to attend our numerous hearings in the past. Bago yan, una nang nakontempt si OVP Assistant Chief of Staff Asek Lemuel Ortonio dahil naman sa muling pagliban sa pagdinig. Sa talakayan, muling nasita ng mga kongresista ang kahina-hinalang liquidation document sa pondo ng OVP at DepEd noong ito'y pinamumunuan pa ni VP Sara. Tulad na lang ng pagkakaroon ng parehong pangalan pero magkaibang pirma sa acknowledgement receipts. Ako, ordinary po ako na tao. I am not an auditor, but as you can see it, pareho po yung pangalan nila, Kokoy Villamin. It's very obvious, Mr. Chair, na hindi lang po si Mary Grace Piatos ang nakita po nating questionable. Nakikita din po natin na may mga acknowledgement receipts, Mr. Chair, na pare-pareho yung pangalan, na magkakaiba yung date, na magkakaiba yung kanilang pirma. Sa DepEd naman, napo na rin ang makakasunod na paglalabas ng pondo ng ahensya sa loob lang ng isang araw sa iba't ibang lokasyon. If you go to the day of the first quarter that had the most disbursements, which is March 15, 2023, SDO Fajardo supposedly made 26 disbursements in the following locations: Davao del Sur, Surigao del Sur, Oriental Mindoro, Laguna, Zamboanga del Sur, Cebu, Ifugao, Antique, Batanes, Pampanga, Legazpi, Lanao del Norte, Batangas, Tarlac, Metro Manila, Samar, Davao de Oro, Agusan del Norte, Davao del Sur, Davao de Oro, Laguna, Cavite, Surigao del Norte. Attorney Camora, let's give him a helicopter. I don't think he'll do that in one day. So it really raises a question. How did SDO Fajardo certify and say that he personally disbursed this? There is the physical impossibility of the delivery and encashment of the cash. Sa gitna ng mga usaping ito, sinubukan pang magpaliwanag ng mga resource person pero hindi ito kinagat ng mga kongresista. Si Vice President Duterte pinili namang wag nang dumalo sa pagdinig. Bago naman ang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, ang hiwalay na House Quad Committee naghain ng panibagong panukalang batas. Yan ang House Bill number 11117 o Proposed Fraudulent Birth Certificate Cancellation Law na naglalayong mapabilis ang pagkansela ng mga birth certificate na iligal na nakuha ng mga foreign nationals sa bansa. Hindi natin palalampasin yung mga kawani ng gobyerno na naging instrumento dito sa mga anomalyang ito. Mula sa PTV Manila, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa.